Wala nang masasakit pa sa pagbabalik na itinuturing kang basura. Habang nagkakasayahan at nagtatawanan sina Lucille at Aling Vera sa loob ng mainit na bahay, nakaluhod si Althea sa putikan sa ilalim ng bagyo, yakap ang 4 na batang nanginginig sa takot at gutom. Wala kang puwang dito, makasalanang babae. Matalim na pandidiri ng ina ni Joel. Ngunit sa halip na yumuko, mahigpit na hinawakan ni Althea ang kamay ng kanyang panganay. Bumangon ng may nag-aapoy na mga mata. Hindi ako nandito para manlimos ng pag-ibig, nandito ako para iligtas ang buhay nila. Hahayaan ba ni Joel na lamunin ng nakaraan ang nag-iisang babaeng minahal niya? Suutin mo na ang singsing na ito, Joel. Huwag mo nang hintayin na mamatay ako sa sama ng loob bago mo matutunang pahalagahan ang lahat ng sakripisyong ibinigay ko sa iyo. Ang boses ni Aling Vera ay parang talim na humihiwa sa malamig na hangin ng gabi. Puno ng awtoridad at panunumbat na tila isang tanikalang nakapulupot sa leeg ng kanyang anak. Sa harap nila, nakaupo si Lucille na may mapaglarong ng ngiti sa mga labi habang pinagmamasdan ng isang mamahaling singsing na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang sala. Ang bawat salita ng matanda ay paalala ng utang na loob na kailanman ay hindi mababayaran ni Joel. Isang pasanin na mas mabigat pa sa mga makina ng sasakyang kinukumpuni niya araw-araw sa tayer. Tahimik na nakatayo si Joel, ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng langis at dumi mula sa trabaho ay nanginginig ng bahagya habang hawak ang isang basahan. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa bubungang lata, lumilikha ng isang kaguluhan na tila hindi matatapos. Ito ang gabi na itinakda ng kanyang ina upang tuluyan niyang talikuran ang kanyang sariling kaligayahan kapalit ng katiyakan ng kanilang kinabukasan sa piling ng mayamang anak ng kanyang amo. Joel, honey, isukat mo na. I chose this design specifically for you. Malambing ngunit may tonong pagmamalaki na wika ni Lucille habang dahan-dahang inaabot ang kamay ng lalaki na tila ba isa itong pag-aari na kinuha niya sa isang subasta. Ngunit ang seremonyang iyon ng pagpilit ay biglang naputol nang ang isang sunod-sunod na paghampas sa kanilang pintuan ay narinig sa gitna ng unos. Hindi ito ordinaryong katok. Ito ay tunog ng kawalan ng pag-asa, isang paghingi ng saklolo na dinala ng hangin. Nang dahan-dahang buksan ni Joel ang pinto, ang lamig ng ulan ay agad na humalik sa kanyang mukha. Ngunit mas lalong napatigil ang tibok ng kanyang puso sa imaheng tumambad sa kanyang paningin. Sa ilalim ng madilim na langit, nakatayo ang isang babaeng tila isang anino ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot, si Althea. Ang babaeng nang iwan sa kanya 10 taon na ang nakalilipas ng walang paliwanag, ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan na basang-basa. Ang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang mukha at ang mga mata ay puno ng takot na hindi maipaliwanag. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang basang bestida ang 4 na maliliit na bata. Ang kanilang mga labi ay nangingitim sa ginaw at ang mga mata ay nanunuyo sa gutom at pagod. Ang panganay na lalaki ay protektadong nakayakap sa kanyang mga kapatid, habang ang bunsong karga ni Althea ay tila wala ng lakas na umiyak pa. Althea? Ang pangalang yon ay lumabas sa bibig ni Joel na parang isang panalangin at sumpa ng sabay. Ang basahang hawak niya ay nahulog sa sahig nang hindi niya namamalayan. Joel, please. Ang boses ni Althea ay halos hindi na marinig. Isang gumaralgal na pagsamo na tila galing sa ilalim ng lupa. Wala na akong ibang matatakbuhan. Parang awa mo na. Iligtas mo ang mga bata. Ang kanyang mga binti ay tuluyang nanghina at bumagsak siya sa semento. Yakap-yakap ang kanyang mga anak sa gitna ng putik at ulan. Isang larawan ng ganap na pagkawasak. Mabilis na lumapit si Aling Vera. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit.
habang nakatingin sa babaeng itinuturing niyang salot sa buhay ng kanyang anak. Anong ginagawa ng basurang ito rito? At may dala pa talagang mga tuta? Ang boses ng matanda ay puno ng pandidiri habang itinuturo ang mga bata. Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga pulis. Hindi mo na maililin lang ang anak ko sa mga drama mong yan. Lumingon siya kay Joel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa babala. Huwag kang mangahas na hawakan siya, Joel. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya ginawang tanga? Huwag mong dungisan ang bahay na ito ng dumi ng ibang tao. Tumingin si Joel kay Althea, pagkatapos ay sa kanyang ina, at kay Lucille na ngayon ay nakatayo na rin na may pandidiri sa kanyang mga mata. Ngunit nang magtagpo ang paningin nila ni Andoy, ang pinakamatanda sa mga bata, may isang bagay na tila sumabog sa loob ng dibdib ni Joel. Ang batang iyon, sa kabila ng dumi sa mukha, ay may mga matang eksaktong katulad ng sa kanya. Mga matang puno ng determinasyon, ngunit may itinatagong lungkot. Ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa mukha ni Althea ay tila naging laso na nagpapahirap sa kanyang konsensya. Sa gitna ng sigaw ng kanyang ina at ng mapanghamong titig ni Lucille, dahan-dahang lumabas si Joel sa proteksyon ng kanilang bubungan. Hinayaan niyang mabasa siya ng ulan, hinayaan niyang lamunin siya ng lamig habang lumuluhod siya sa tapat ni Althea. Inabot niya ang nanginginig na kamay ng babae, isang hawak na puno ng katanungan, sakit, at isang pag-ibig na akala niya ay matagal na niyang napatay. Ang init ng balat ni Althea sa kabila ng lamig ng panahon ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ano ang itinatago ng mga matang ito na tila nakasaksina ng impyerno? At sino ang mga batang ito na tila ba ang kaligtasan ay nakadepende sa bawat hininga ni Althea? Sa loob-loob ni Joel, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Handa ba siyang wasakin ang maayos na buhay na binuo niya para sa isang babaeng minsan nang bumasag sa kanyang puso? O hahayaan niyang mamatay sa harap niya ang nag-iisang dahilan kung bakit siya natutong magmahal? Habang maingat na kinukuha ni Joel ang bunsong anak mula sa mga bisig ni Althea, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Ang bintana nito ay bahagyang bumaba at sa loob ng kadiliman ay may isang pares ng mga matang malamig na nagmamasid sa kanila, tila isang mangangaso na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling sakalin ang kanyang biktima. Ang liwanag mula sa kidlat ay sandaling nagbigay ng anyo sa anino sa loob ng sasakyan, isang anyong kilala ni Althea, isang anyong nagpabangon sa lahat ng kanyang mga bangungot. Walang kakain ng pagkaing hindi ko pinaghirapan sa bahay na ito. Joel, kung gusto mong magpakita ng awa, gawin mo sa labas, huwag sa loob ng pamamahay ko. Ang boses ni Aling Vera ay mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa langit. Habang marahas niyang pinipikit ang pinto ng kanilang aparador at iniikot ang susi sa padlock. Ang bawat metal na pagtatama ng kandado ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kumakalam na sikmura ng 4 na batang nakasilip mula sa pintuan ng silid-imbakan. Sa loob ng maliit na kusinang yon, ang halimuyak ng bagong saing na kanin at piniritong isda ay tila isang malupit na biro para sa mga taong kakarating pa lamang mula sa gitna ng unos. Tahimik na nakayuko si Althea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang basang bestida. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na tila mga basang sisiw na nanginginig sa gilid ng mesa. Wala siyang maramdaman na galit, tanging ang nanunuot na hiya at ang bigat ng katotohanang wala siyang maibibigay sa kanyang mga supling. Nang mapansin niyang may natira pang kaunting mumo at buto sa pinggan na pinagkainan ni Lucille, hindi siya nag-atubiling pulutin ito. Bawat maliit na piraso ng pagkain ay maingat niyang inilagay sa bibig ng kanyang bunsong anak, habang ang sarili niyang tiyan ay humihiling din ng kahit kaunting laman. Pumasok si Berenice, ang kapatid ni Joel, na may dalang isang tumpok ng mga luma at punit-punit na basahan.
Nang walang pasintabi, ibinato niya ang mga ito sa mukha ni Althea. Ayan, isuot niyo yan. Huwag niyong dungisan ang sofa namin ng mga madumi ninyong katawan. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Baka isipin nila ay nagpapatuloy kami ng mga pulubi. Ang matabang na wika ni Berenice habang tinitingnan si Althea mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Para sa kanya, ang pagbabalik ni Althea ay isang mantsa sa pamilyang pilit nilang itinataguyod sa mata ng lipunan. Hindi nagtagal at dumating si Lucille na may dalang isang supot ng masasarap na pagkain mula sa isang tanyag na fast food chain. Inilapag niya ito sa gitna ng hapagkainan kung saan ang amoy ng pritong manok ay agad na namayani sa buong silid. Joel, honey, I brought some food. Alam ko namang pagod ka sa pag-aasikaso sa mga bisita mo. Wika ni Lucille habang nakatingin kay Joel na may halong pagmamalasakit na mapanlinlang. Lumingon siya kay Althea at naglabas ng 500 piso mula sa kanyang mamahaling pitaka. Take this, Althea, it's not much, but at least makakabili ka na ng disenteng gatas para sa mga bata. Ayoko namang isipin ni Joel na pinababayaan ko ang mga dati niyang kakilala. Ang bawat salita ni Lucille ay tila mga karayom na tumutusok sa dangal ni Joel. Lumapit si Joel sa kanila, dala ang isang maliit na lalagyan ng gamot at bulak. Hindi niya pinansin ang pagkain o ang perang inaalok ni Lucille. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Althea upang gamutin ang mga sugat sa paa nito na nakuha mula sa paglalakad ng malayo. Althea, hayaan mo akong tulungan ka. Mahinang pakiusap ni Joel. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat, ngunit bawat dampi ng bulak ay nagpapahigit sa paghinga ni Althea. Huwag na, Joel. I can do this myself. Mabilis na bawi ni Althea habang inilalayo ang kanyang paa. Ang init ng haplos ni Joel ay tila nagpapaalala sa kanya ng lahat ng bagay na nawala sa kanya. Ang kaligtasan, ang pag-ibig, at ang karapatang maging masaya. You shouldn't be doing this. May mapapangasawa ka na. Baka magalit pa si Lucille at ang nanay mo. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa mapanuring tingin ng mga tao sa paligid. Dahil bawat sandali ng kabutihan ni Joel ay tila nagpapamukha sa kanya kung gaano na siya naging dumi sa paningin ng iba. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Andoy, ang panganay na anak ni Althea, at lumingon sa paligid upang masiguradong walang nakatingin sa kanya. Palihim niyang kinuha ang isang maliit na piraso ng manok na hindi napansin ni Lucille at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Nang magkaroon ng pagkakataon, dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina at inilagay ang pagkain sa palad nito. Nay, kain ka na po. Huwag niyo na po kaming isipin, busog na po kami. Bulong ng bata habang pilit nang ngumingiti. Ang pagmamahal na yon mula sa kanyang anak ang nagpaiyak kay Althea ng walang tunog. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pinunasan upang hindi makita ng matalas na mata ni Aling Vera. Nabalot ng katahimikan ng silid, tanging ang malakas na bugso ng hangin sa labas ang nagpapaalala na hindi pa tapos ang unos. Ngunit ang mas malaking bagyo ay nagsisimula pa lamang sa loob ng kanilang tahanan. Habang ang bawat isa ay tila may kani-kaniyang iniisip, ang bunso sa mga bata ay nagsimulang dumaing. Ang init ng katawan nito ay tila isang nagbabagang uling na unti-unting lumalamon sa payat nitong pangangatawan, at ang bawat hininga nito ay puno ng hirap at pighati. Agad na naging balisa si Joel. Alam niyang kailangan nilang madala ang bata sa ospital bago pa mahuli ang lahat. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa cabinet kung saan niya itinatago ang kanyang pitaka at mga mahahalagang dokumento. Ngunit nang buksan niya ang drawer, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Wala doon ang kanyang ATM card, ang tanging pag-asa niya upang tustusan ang gamutan ng bata. Lumingon siya sa kanyang ina na ngayon ay kampanteng nakaupo sa tumba-tumba
Hawak ang isang baso ng gatas habang may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. Nay, nasaan ang card ko? Ang tanong ni Joel na may kahalong panginig sa boses. Ang titig ni Aling Vera ay nanatiling malamig. Tila ba hindi niya naririnig ang hiling ng kanyang anak. Sa labas, ang kidlat ay muling nagliwanag. Hudyat ng mas matinding pagsubok na naghihintay sa kanilang lahat sa gabing ito ng kawalan ng katiyakan. Sa ilalim ng malupit na hagupit ng ulan, tumatakbo si Joel habang yakap ang munting katawan na tila isang nagbabagang uling sa init ng lagnat. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay puno ng pagnanais na madaig ang bilis ng hangin. Habang sa likuran niya ay mabuhay na sumusunod si Althea, ang mga paa ay tila wala ng pakiramdam sa bawat pagtama sa matutulis na bato. Walang sapat na pera, walang transportasyon, tanging ang natitirang lakas ng kanilang mga bisig ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng buhay at kamatayan ng munting bata. Ang katahimikan ng gabi ay binabasag lamang ng mabigat na paghinga ni Joel at ang mahinang daing ng sanggol na tila unti-unting nauubusan ng hininga. Nang makarating sila sa maliit na tramo ng bayan kung saan matatagpuan ang isang lumang pawn shop na tumatanggap ng mga gamit kahit sa kalaliman ng gabi, huminto si Joel. Tiningnan niya ang kanyang pulso kung saan nakasuot ang isang kupasing relo, ang huling alaala ng kanyang yumaong ama. Ito ang tanging bagay na natira sa kanya na may halaga, ang simbolo ng dangal ng kanilang pamilya na pilit na pinoprotektahan ni Aling Vera. Ngunit sa sandaling makita niya ang panginginig ng mga labi ni Althea at ang pamumutla ng bata, hindi na siya nag-atubili. Ang pag-ikot ng susi sa pintuan ng tindahan at ang palitan ng salapi ay tila isang mabilis na panaginip. Ang mahalagang relo ay naiwan sa malamig na salamin kapalit ng ilang libong pisong sapat na upang mabuksan ang pinto ng klinika. Sa loob ng puting silid ng tramo medical, ang amoy ng alkohol at gamot ay tila nagbigay ng pansamantalang kaligtasan. Habang ang bata ay nilalapatan ng lunas, si Althea naman ay gumuho sa isang lumang silya sa gilid ng kama. Ang kanyang pagod ay umabot na sa sukdulan at dahil sa matinding stress at ginaw, unti-unti siyang nilamon ng isang mataas na lagnat. Sa kanyang pag-idlip na puno ng ligalig, ang kanyang isipan ay bumalik sa madidilim na pasilyo ng nakaraan. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang gumalaw, naglalabas ng mga salitang matagal nang ibinaon sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Huwag mong sunugin ang talyer. Ricardo, parang awa mo na. Ang gumaralgal na bulong ni Althea na naririnig ni Joel habang nagbabantay sa tabi. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng kasaysayan ni Joel. Sasama na ako. Gagawin ko ang gusto mo. Huwag mo lang ipakulong si Joel. Wala siyang kasalanan sa sunog na yon. Ang bawat pakiusap ni Althea sa kanyang panaginip ay tila mga hampas ng latigo sa puso ni Joel. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang 10 taon ng galit at panunumbat na itinanim niya sa kanyang puso ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan. Hindi siya iniwan ni Althea dahil sa luho, kundi dahil sa pag-ibig na handang mabulok sa impyerno, huwag lamang siyang masaktan. Dahan-dahang lumapit si Joel kay Althea. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pigil na luha. Hinawakan niya ang kamay ng babae, ang mga kamay na may mga peklat na hindi lamang galing sa pagtatrabaho, kundi galing sa mga taon ng pagtitiis sa ilalim ng kamay ni Ricardo. Ang bawat gasgas at pasasabalat ni Althea ay tila mga titik ng isang liham ng pag-ibig na ngayon lamang niya nabasa. Ang pagsisisi ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa bawat paghinga niya. Ang babaeng itinuring niyang traidor ay siya palang naging anghel na nagligtas sa kanyang kinabukasan sa halaga ng sarili nitong kaluluwa. Gumalaw ang munting bata sa kama. Ang lagnat nito
ay bahagya ng bumaba dahil sa mga gamot na naibigay. Sa kanyang mahinang tinig, bumulong ang bata habang nakapikit pa rin ang mga mata. Ang susi, ang susi ni tatay. Huwag niyo sasabihin sa masamang tao kung nasaan ang gintong susi. Ang mga salitang iyon ay tila isang palaisipan na nag-iwan ng kakaibang lamig sa loob ng silid. Hindi alam ni Joel kung sino ang tinutukoy na tatay ng bata o kung ano ang susing binabanggit nito, ngunit alam niyang may malaking panganib na nakatago sa likod ng mga munting salitang iyon. Habang pinagmamasdan ni Joel ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya na kapwa sugatan ng tadhana, isang panunumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang dating Joel na sunod-sunuran sa dikta ng utang na loob sa kanyang ina o sa takot sa lipunan. Ngunit ang katahimikan ng klinika ay tila isang babala. Alam niyang sa labas ng pintuang iyon, ang kamay ni Ricardo Rivera ay malawak at mahaba. At ang bawat segundong pananatili nila sa lugar na iyon ay tila paglalakad sa isang manipis na hibla ng sinulid sa ibabaw ng apoy. Lumingon si Joel sa bintana, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila, ngunit ang dilim ay nananatiling makapal. Sino ba talaga ang mga batang ito sa buhay ni Althea? At anong uri ng kadiliman ang dala ng gintong susing binanggit ng bata? Na tila ba ito ang mitya ng isang mas malaking pagsabog na wawasak sa lahat ng kanilang pinoprotektahan? Nang bumalik si Joel sa kanilang tahanan upang kumuha ng ilang gamit para sa bata, ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa nara ay tila may dalang bigat na hindi niya maipaliwanag. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng kanyang silid, napatigil siya nang marinig ang boses ng kanyang ina mula sa kusina. Ang boses ni Aling Vera ay mababa. Tila may ibinubulong na isang madilim na sikreto sa kabilang linya ng telepono. Ohoho, huwag kayong mag-alala. Nandito sila sa klinika malapit sa kanto. Ibibigay ko sa inyo ang mga bata. Basta siguraduhin ninyong hindi na makakabalik ang babaeng iyan sa buhay ng anak ko. Ayoko nang dumi sa pamilya namin. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang ina ay tila isang malamig na punyal na bumaon sa likod ni Joel. Hindi niya akalain na ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay ang siya ring magiging arkitekto ng kanyang pagkawasak. Sa kanyang galit, marahas niyang itinulak ang pinto ng kusina. Ang pagtama ng kahoy sa dingding ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa katahimikan ng bahay. Napatalon sa gulat si Aling Vera at mabilis niyang ibinaba ang telepono habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sino ang kausap mo, Nay? Ang mga tauhan ba ni Ricardo Rivera? Ang boses ni Joel ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa halip na matakot, tumayo ng matuwid si Aling Vera at hinarap ang anak ng may pagmamataas. Oo, Joel, para ito sa kabutihan mo. Ang babaeng yan ay isang malaking malas. Gusto mo bang mabulok sa hirap, kasama ang mga batang hindi mo naman kadugo? Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, kaya tungkulin mong sundin ako. Ang panunumbat ng matanda ay tila isang tanikalang pilit na humihigpit sa leeg ni Joel. Sumulpot din si Lucille mula sa sala, hawak ang isang makapal na sobre. Joel, honey, listen to your mother. Napaka-impractical mo. Look, my father is willing to give you the shop and this money. Paalisin mo na si Althea at kalimutan mo na ang gabing ito. We can still have our wedding as planned. Ang wika ni Lucille na may tonong tila ba isang transaksyon lamang ang lahat. Ang pag-alok niya ng pera sa gitna ng trahedya ay tila isang sampal sa dangal ni Joel. Hindi nila napansin na sa pintuan ng bahay ay nakatayo na pala si Althea kasama ang 3 pang bata na naiwan kanina. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bakas ng matinding determinasyon. Huwag na po kayong mag-away. Aalis na kami. Joel, hindi ko kayang makitang nagkakaganyan ang pamilya mo
dahil sa akin. Maraming salamat sa lahat. Ang mahinang wika ni Althea habang dahan-dahang tumatalikod upang bumalik sa gitna ng dilim. Ang kanyang paglakad ay mabuhay, tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas sa gitna ng hangin. Ngunit bago pa makahakbang si Althea, isang bagay ang pumutok sa loob ni Joel. Dinampot niya ang mamahaling vase na regalo ni Lucille, isang porselanang simbolo ng kanilang mapanlinlang na relasyon, at inihagis ito sa semento. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang mga pira-piraso nito ay nagtalalalsikan sa paanayinan ni na Aling Vera at Lucille. Ang ingay na yon ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng dumi at pagkukunwari ng kanyang buhay. Hindi nabibili ng pera ang pagkatao ko, Lucille. At Nay, ang utang na loob ko sa inyo ay hindi sapat na dahilan para hayaan ko kayong maging mamamatay tao. Ang boses ni Joel ay kalmado na, ngunit puno ng kapangyarihan. Lumingon siya kay Aling Vera. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang huling pamamaalam. Ibinibigay ko na sa inyo ang talyer. Ibinibigay ko na ang lahat ng pinaghirapan ko rito. Mula sa sandaling ito, wala na kayong anak. Mabilis na lumapit si Joel kay Althea at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Althea ang kaligtasan sa ilalim ng proteksyon ni Joel. Hindi pinansin ni Joel ang mga histeryosong sigaw ng kanyang ina o ang mga pagbabanta ni Lucille. Bit-bit ang iilang gamit at ang mga bata. Dinala ni Joel ang pamilya ni Althea palabas ng tahanang yon na tila isang bilangguan. Sa labas, ang ulan ay tila nagbibigay ng isang malamig na pagbabasbas sa kanilang paglisan. Ngunit habang sila ay naglalakad palayo, nakita ni Joel ang anino ng sasakyan ni Ricardo Rivera na dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Ang liwanag ng mga headlight nito ay tila mga mata ng isang lobo na naghihintay ng tamang pagkakataon. Walang pera, walang tirahan, at puno ng banta ang kanilang kinabukasan. Hanggang kailan kayang protektahan ni Joel ang pamilyang ito laban sa isang mundong handa silang lamunin ng buo? Ang karukhaan ay tila isang aninong nakabuntot sa bawat hakbang ni na Joel at Althea. Ngunit sa gitna ng madilim na pasilyo ng kanilang buhay ay sumilip ang liwanag ng malasakit mula sa mga taong wala ring labis. Ang mga kapitbahay sa barangay na kapwa biktima ng hirap at pagtitiis ay hindi nagatubiling mag-abot ng kamay. Gamit ang mga lumang tolda, pira-pirasong plywood, at mga kawayang nakuha mula sa kung saan, mabilis na naitayo ang isang pansamantalang silungan sa isang bakanteng lote. Ang tunog ng pagpukpok ng martilyo sa mga kalawanging pako ay nagsilbing himig ng pag-asa, isang patunay na sa kabila ng malupit na mundo, mayroon pa ring pusong marunong tumibok para sa kapwa. Naging mabilis ang ikot ng mundo para sa bagong pamilya. Si Althea ay tumanggap ng trabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis, ngayon ay kulubot na sa babad ng sabon at dumi. Ngunit ang bawat hapdi ay tinitiis niya para sa sapat na pambili ng bigas. Si Joel naman ay naging kargador sa gabi. Ang kanyang mga balikat ay namumula at nagkakalyo sa bigat ng mga sako ng semento na kanyang pinapasan. Tuwing madaling araw ay umuuwi siyang pagod na pagod. Ngunit ang bawat patak ng pawis ay tila napapalitan ng ginhawa sa tuwing makikita niyang mahimbing na natutulog ang mga bata sa ilalim ng kanilang munting bubungan. Isang gabi, muling bumuhos ang ulan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito nagdala ng takot. Ang mga butil ng tubig ay sumasuot sa mga butas ng kanilang tolda, lumilikha ng maliliit na daluyan sa loob ng kanilang silid. Upang hindi mabasa ang mga bata, ipinuwesto ni Joel ang kanyang sarili sa ilalim ng pinakamalaking butas. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang panangga sa tumutulong tubig, habang maingat na inilalapit si Althea at ang mga bata sa tuyong bahagi ng banig. Sa gitna ng kadiliman at lamig, naramdaman ni Althea ang init ng bisig ni Joel
na nakapulupot sa kanila. Ipinatong ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang puso ay nakaramdam ng tunay na katahimikan. Walang mga salitang kailangang bigkasin. Ang haplos ng kanilang mga kamay ay sapat na upang sabihing hindi sila mag-iisa sa laban na ito. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang magsimulang dumaing si Andoy. Ang kanyang balat ay tila nagbabaga at ang kanyang bawat paghinga ay puno ng hirap. Sa takot at kaba, mabilis silang nagtungo sa malapit na pampublikong ospital. Nang isagawa ang pagsusuri, ang mukha ng doktor ay binalot ng pag-aalala. Kailangan ng bata ng pagsasali ng dugo, pero napakabihira ng kanyang uri. AB negative. Wala kaming stock sa aming blood bank sa kasalukuyan. Ang paliwanag ng doktor na tila isang hatol ng kamatayan para kay Althea. Ang panginginig ng kanyang buong katawan ay hindi na niya mapigilan. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas na suportahan ang kanyang timbang. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit si Joel at inihandog ang kanyang sarili. "Dok, kunin niyo ang dugo ko. Itest niyo ako. Baka sakaling magtugma kami." Ang wika ni Joel, ang kanyang boses, ay matatag sa kabila ng pagod. Pagkalipas ng ilang minuto, ang resulta ay lumabas na tila isang himala. Ang dugo ni Joel ay perpektong tumugma sa dugo ni Andoy. Habang nakahiga si Joel sa tabi ng bata, pinagmamasdan niya ang daloy ng kanyang buhay na unti-unting pumapasok sa mga ugat ni Andoy. Ang bawat tibok ng puso ni Joel ay tila nakikipag-ugnayan sa puso ng bata. Isang koneksyong hindi maipaliwanag ng agham, ngunit nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Nang makalabas na sa panganib ang bata at mahimbing na itong natutulog, hindi na nakayanan ni Althea na itago pa ang katotohanan. Habang nakaupo sila sa labas ng emergency room, hinawakan ni Althea ang kamay ni Joel. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Joel, sorry. Sorry sa lahat ng itinago ko sa iyo." Ang simula niya na may halong hikbi. "Noong gabing umalis ako 10 taon na ang nakalilipas. Hindi lang ang puso mo ang daladala ko. Dala ko rin ang bunga ng ating pagmamahalan. Si Andoy. Joel, si Andoy ay anak mo. Siya ang panganay nating anak." Ang mga salitang iyon ay tila isang pagsabog ng liwanag sa isipan ni Joel. Ang lahat ng mga katanungan tungkol sa kung bakit ganoon na lamang ang lapit ng loob niya sa bata. Kung bakit ang mga mata ni Andoy ay tila salamin ng kanyang sariling pagkatao ay nabigyan na ng kasagutan. Niyakap ni Joel si Althea ng napakahigpit. Isang yakap na puno ng saya, sakit at pagtanggap. Ang katotohanang mayroon silang sariling dugo at laman ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas upang harapin ang anumang unos na darating. Ngunit sa gitna ng kanilang munting kaligayahan, isang masamang balita ang tila nag-aabang sa labas ng ospital. Si Ricardo Rivera ay nagsimula nang ipakalat ang balita na si Althea ay isang kriminal na kumuha ng mga bata nang walang pahintulot. Ang laban para sa kanilang pamilya ay tila patungo na sa isang hukuman kung saan ang pera at kapangyarihan ang siyang masunod. Ang malupit na kamay ng kapangyarihan ay hindi pumipili ng oras o lugar upang manira ng buhay. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa barangay, isang serye ng mga itim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng barong-barong ni na Joel at Althea. Ang bawat pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng paparating na unos na mas malala pa sa kahit anong bagyong dumaan sa kanilang buhay. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, ang abogado ni Ricardo Rivera, ang bumaba. Hawak ang isang makapal na folder na tila isang sandata na handang pumatay ng dangal. Kasama niya ang mga opisyal mula sa Department of Social Welfare and Development at ilang mga pulis na may malamig na mukha. "Althea Rivera, nandito kami upang ipatupad ang utos ng hukuman." Ang boses ng abogado ay walang bahid ng emosyon. Tila ba binabasa lamang niya ang isang listahan ng mga bilihin sa palengke.
Inaakusahan ka ng pagpabaya at bauhan sa mga batang ito. Sa ilalim ng batas, wala kang sapat na kakayahan o moral na pundasyon upang itaguyod ang kanilang kinabukasan. Inilabas niya ang ilang mga larawan ng kanilang tila tinitirhang dampa. Pinagmukha itong isang kulungan ng mga hayop upang patunayan ang kanyang punto. Ang bawat salita niya ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa puso ni Althea. Sumulpot din si Lucille sa gitna ng kaguluhan, suot ang kanyang pinakamagandang pangkulot at isang peking mukha ng pag-aalala. Saksi ako, officer, ang malakas na pahayag ni Lucille upang marinig ng lahat ng mga marites na nagsisimpula ng mag-umpisa sa paligid. Nakita ko kung paano niya saktan ang mga batang iyan. Ginagamit lang niya sila para makakuha ng pera kay Joel. Napaka-unfit niyang maging ina. Ang bawat kasinungalingan ni Lucille ay tila mga saksak sa likod ni Althea na ngayon ay nakaluhod na sa lupa, habang mahigpit na niyayakap ang 4 na bata. Hindi totoo yan. Mahal ko sila. Sila ang buhay ko. Ang sigaw ni Althea ay puno ng pighati. Isang tinig na sapat na upang pumatak ang luha ng sinumang may puso. Ngunit ang mga opisyal ay tila mga estatwa na walang nararamdaman. Marahas nilang hinila ang mga bata mula sa mga bisig ni Althea. Ang tunog ng pag-iyak ng mga bata, ang kanilang mga boses na tumatawag sa kanilang ina, ay tila isang koro ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong barangay. Ang bawat pagpupumiglas ng mga maliliit na kamay ay tila isang pagpunit sa kaluluwa ni Althea. Mula sa malayo, nakatayo si Aling Vera na may bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Para sa kanya, ito ang matamis na tagumpay na matagal na niyang hinintay. Ang makitang tuluyan nang mawala ang mantsa sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang katuwaan ay panandalian lamang. Dumating si Joel. Ang kanyang mukha ay puno ng nag-aapoy na galit, ngunit may kasamang matibay na paninindigan. Hindi siya sumigaw. Sa halip, hinarap niya ang mga pulis at ang abogado habang hawak ang isang dokumento mula sa ospital. Sandali! Hindi niyo pwedeng kunin ang batang ito. Ang dahan-dahan, ngunit matatag na wika ni Joel habang itinuturo si Andoy. May ebidensya ako rito. Ang batang ito ay dugo at laman ko. Ako ang kanyang ama. At bilang kanyang magulang, wala kayong karapatang ilayo siya sa akin nang walang sapat na batayan sa ilalim ng batas. Ang pahayag na yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng abogado at ni Lucille. Ang katahimikan ay pansamantalang bumalot sa paligid habang binabasa ng mga opisyal ang dokumento ng DNA at ang pagkilala ni Joel sa bata. Nang makita ni Andoy ang pagkakataon, kumawala siya sa hawak ng pulis at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang ama at ina. Kinagat niya ang kamay ng isang opisyal at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga kapatid. Hindi kami aalis. Mamatay na lang kami kung ilalayo niyo kami kay tatay at nanay Althea. Ang katapangan ng bata ay tila naging mitya upang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga kababaihan sa barangay, ang mga marites na kanina ay nagbubulungan, ay biglang nagkapit-bisig. Bumuo sila ng isang pader ng mga tao sa paligid ni Joel at Althea. Palayain niyo sila. Nakikita namin kung paano nila mahalin ang mga batang yan. Ang sigaw ng isang matandang kapitbahay. Ang bawat tinig ng mga tao ay nagsama-sama. Lumilikha ng isang puwersa na hindi kayang tapatan ng kahit anong baril o dokumento. Ngunit sa kabila ng pansamantalang proteksyon ng komunidad, ang abogado ni Ricardo ay lumapit kay Joel at bumulong ng may halong banta. Maaring nanalo kayo ngayon sa harap ng mga pulubing ito, Joel. Pero tandaan mo, ang batas ay nasusulat sa pera. Wala kayong pambayad sa abogado. Sa susunod na pagkikita natin sa korte, sisiguraduhin kong hindi lang ang mga bata ang mawawala sa inyo, kundi pati na ang kalayaan ninyong dalawa. Habang paalis ang mga itim na sasakyan, naiwan si Althea na nanginginig pa rin sa takot, habang si Joel ay nakatayo ng matuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Nagtagumpay sila sa unang laban,
ngunit ang presyo ng kanilang kaligayahan ay tila mas lalo pang tumataas. Paano nila lalabanan ang isang dambuhala kung ang tanging sandata nila ay ang kanilang pag-ibig at ang katotohanang sila ay walang-wala? Ang pagsisikap ay tila isang walang katapusang pag-akyat sa isang matarik na bundok na gawa sa bubog at pako. Sa bawat araw na dumadaan, si Joel at Althea ay tila dalawang kandilang nauubos ang ningas sa magkabilang dulo. Sa umaga, si Althea ay makikita sa gilid ng mga kalsada, namumulot ng mga plastik na bote at dyaryo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at dumi, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa bawat sentimong maidadagdag sa kanilang ipon. Si Joel naman, matapos ang maghapong pagtatrabaho sa talyer ng kakilala, ay tumutuloy sa konstruksyon upang magbuhat ng mga mabibigat na sako hanggang sa mamanhid ang kanyang buong katawan. Ang bawat barya na nahuhulog sa loob ng kanilang maliit na lata ay tila isang patak ng dugo na kanilang inialay para sa pangarap na makuha muli ang kanilang mga anak at mabayaran ng isang mahusay na abogado. Habang wala ang dalawa sa kanilang munting silungan, isang anino ang dahan-dahang gumapang sa loob ng barangay. Si Aling Vera na may balabal na itim upang itago ang kanyang pagkakakilanlan ay lumingon-lingon sa paligid bago pumasok sa loob ng dampa ni na Joel. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat sulok, naghahanap ng isang bagay na alam niyang itinatago ng kanyang anak. Nang makita niya ang isang kupasing lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng banig, ang isang mapanuyang namang ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tunog ng metal na nagkikiskisan ng dahan-dahan niyang iangat ang takip ay tila isang huni ng demonyong nagdiriwang. Sa loob ng lata, nakita niya ang mga perang papel na gusot-gusot at ang tumpok ng mga barya, ang lahat ng pawis, gutom, at puyat ni na Joel at Althea sa loob ng ilang linggo. Nang walang bakas ng konsensya, dinalot ni Aling Vera ang lahat ng pera at isinilid sa kanyang bulsa. Para sa kanya, ang bawat sentimong yon ay bayad sa lahat ng paghihirap niya sa pagpapalaki kay Joel, isang utang na loob na kailanman ay hindi matatapos sa kanyang paningin. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Lucille, kung saan ang dalawa ay nagkita upang pag-usapan ang kanilang mga maitim na plano. Tingnan mo ito, Lucille. Masyado silang nagpapakahirap mag-ipon para sa abogada, pero sa isang iglap, wala na silang pambayad. Wika ni Aling Vera habang inilalapag ang pera sa mesa. Nagtawanan ang dalawa, tila ba isang malaking biro ang buhay ng mga taong naghihirap. Ibinigay ni Aling Vera ang pera kay Lucille bilang investment para sa binabalak nilang negosyo, habang patuloy na nilalason ni Lucille ang isipan ng matanda tungkol sa kung gaano kapanganib si Althea sa kanilang pamilya. Nang dapit hapon na, bumalik si Althea sa kanilang dampa. Pagod at gutom, ngunit may dalang pag-asa. Ang kanyang unang ginawa ay ang abutin ng lata ng biskwit sa ilalim ng banig upang ilagay ang kanyang kinita sa buong araw. Ngunit nang mahawakan niya ang lata, ang bigat nito ay tila nawala. Ang bawat segundong lumilipas habang dahan-dahan niyang binubuksan, ang takip ay tila isang taon ng paghihirap. Nang makita ang loob ng lata na wala ng laman, kundi alikabok, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay, at ang kanyang bawat hininga ay naging isang marahas na pagsamo para sa hangin. Wala na, Joel. Wala na ang ipon natin. Ang mahinang bulong ni Althea nang dumating si Joel. Gumuho ang babae sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng raming mga pira-pirasong papel na naiwan sa loob. Ito ang perang dapat ay maglalapit sa kanila, sa kanilang mga anak. Ang perang bunga ng bawat hapdi ng kanilang mga katawan. Ang kawalang pag-asa ay tila isang malapot na dilim na lumalamon sa kanyang kaluluwa. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay bumalik, naramdaman ni Althea na gusto na niyang sumuko.
Ang pagod ay lumampas na sa kanyang balat at bumaon na sa kanyang mga buto. Ngunit hindi gaya ni Althea. Ang galit ni Joel ay tila isang bulkang sumabog. Alam niya kung sino ang may kakayahang gumawa nito. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ng kanyang ina sa kabila ng pagpigil ni Althea. Sa harap ng kanilang mga kapitbahay, hinarap ni Joel si Aling Vera na noon ay kampanteng nagdidilig ng mga halaman. Nay, ibalik niyo ang pera. Alam kong kayo ang kumuha noon. Paano niyo nagawang nakawan ang sarili ninyong anak na nagpapakahirap para lang mabuo ang pamilya niya? Ang sigaw ni Joel, ang kanyang boses ay yumanig sa buong barangay. Anong pera? Baka kung sino-sino lang ang pinatutuloy mo sa dampa mo kaya ka nananakawan. Huwag mo akong pagbintangan, Joel, dahil ako ang nagluwal sa'yo. Ang mariing pagkakaila ni Aling Vera, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting at mapanumbat na tono. Ngunit nang makita ni Joel ang dulo ng isang gusot na ₱100 na lumabas sa bulsa ng kanyang ina, isang perang may marka ng langis mula sa kanyang talyer. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay naputol. Mula sa araw na ito, hindi na kita ina. Patay na ang anak mo para sa'yo. Ang boses ni Joel ay naging malamig at matatag. Isang hatol na tila isang pader na itinayo sa pagitan nila. Ang bawat tao sa paligid ay natahimik. Tila ramdam ang bigat ng isang sumpang binitawan ng isang anak na sagad na sa pighati. Tumalikod si Joel ng walang lingon-likod. Iniwan ang kanyang ina na ngayon ay nagsisimula nang humiyaw ng mga panunumbat tungkol sa utang na loob. Nang bumalik siya sa kanilang tila abandonadong dampa, nakita niya si Althea na nakatulala sa isang sulok. Ngunit sa gilid ng banig, may isang bagay na hindi napansin ni Aling Vera sa kanyang pagmamadali. Isang maliit na USB na hugis oso na nalaglag mula sa bulsa ng bunso sa mga bata bago sila dinala ng DSWD. Ang bawat segundong titig ni Joel sa maliit na bagay na yon ay tila nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam. Ano ang nilalaman ng maliit na kagamitang ito na tila ba itinuring na kayamanan ng mga bata? Sa gitna ng kanilang ganap na pagkawala, ito na kaya ang susing magbubukas sa pinto ng katotohanang wawasak sa dambuhalang si Ricardo Rivera? Ang bawat pintig ng puso ni Joel ay tila isang babala, habang dahan-dahan niyang isinasaksak ang maliit na USB na hugis oso sa isang luma at maalikabok na computer sa madilim na sulok ng isang internet cafe. Ang asul na liwanag mula sa monitor ay humahampas sa kanilang mga mukha ni Althea na nagbibigay ng isang tila multong anyo sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng ilang sandali, ang bawat segundong paghihintay sa pag-load ng mga file ay tila isang habambuhay na paghihirap. Nang bumukas ang mga folder, ang bawat dokumentong lumitaw ay tila isang piraso ng impyerno na dinala sa lupa. Ang mga listahan ng mga pangalan ng bata, ang mga halaga ng salapi na may kalakip na mga lagda ni Ricardo Rivera at ang mga video ng mga transaksyong hindi kayang sikmurain ng isang normal na tao ay tumambad sa kanila. Diyos ko, Joel, ito pala ang dahilan kung bakit ayaw niya kaming tantanan. Ang bulong ni Althea, ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng takot at pandidiri. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang tumatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw na maaaring magdala sa kanila sa panganib. Ang katotohanang ang mga batang inaalagaan niya ay bahagi lamang ng isang malaking negosyo ng pangangalakal ng tao ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang bawat dokumento ay patunay na si Ricardo ay hindi lamang isang malupit na lalaki, kundi isang kwaivat na walang kaluluwa. Ngunit ang kanilang sandali ng pagkatuklas ay biglang naputol nang ang pinto ng internet cafe ay marahas na bumukas. Hindi isang tunog ng pagkabasag ang narinig, kundi ang biglaang pagpasok ng hangin at ang anino ng mga lalaking nakaitim na tila mga buwayang naghahanap ng biktima. Alam ni Ricardo na nahanap na nila ang ebidensya.
Ang bawat mesa at upuan sa loob ng munting tindahan ay naging biktima ng galit ng mga tauhan ni Ricardo, na bawat pagkilos ay naglalayong takutin at saktan ang dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Joel ang kamay ni Althea at mabilis silang tumakas sa likurang bahagi. Tinatahak ang mga makikitid at madidilim na eskinita ng barangay kung saan ang bawat anino ay tila isang banta. Nang marating nila ang isang ligtas na sulok, hingal na hingal si Althea. Napagtanto niya na habang kasama niya si Joel, lalo lamang itong malalagay sa panganib. Sa isang desisyong puno ng pighati at sakripisyo, dahan-dahang binitiwan ni Althea ang kamay ni Joel. Joel, kailangan kong gawin ito. Ako ang kailangan niya, hindi ikaw. Iligtas mo ang mga bata. Ako na ang bahala sa kanya. Ang wika ni Althea, ang kanyang mga mata ay nagpapaalam na tila ito na ang huli nilang pagkikita. Sa kabila ng pagpigil ni Joel, mabilis na tumakbo si Althea patungo sa direksyon ng mansyon ni Ricardo. Ginagamit ang kanyang sarili bilang pain upang ilihis ang atensyon ng mga humahabol. Sa loob ng mansyon ni Ricardo, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at kasamaan. Hinarap ni Althea ang dambuhala nang walang takot sa kanyang mga mata. Inilabas ni Ricardo ang mga larawan ng 4 na bata na ngayon ay nasa ilalim ng kanyang kontrol sa isang lihim na lokasyon. May 2 pagpipilian ka, Althea. Ang sarili mong buhay kapalit ng kaligtasan nila o panoorin mo silang mawala ng isa-isa. Ang malamig na wika ni Ricardo habang dahan-dahang nilalaro ang isang gintong lighter. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na walang habag. Ngunit hindi alam ni Ricardo na sa loob ng bulsa ni Althea, ang kanyang telepono ay lihim na nagre-record ng bawat salita ng pagbabanta at pag-amin sa krimen. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na pagyanig ang naramdaman mula sa labas. Ang pintuang bakal ng mansyon ay pinuwersang bumukas nang ang isang lumang truck, ang truck na ginagamit ni Joel sa kanyang trabaho, ay marahas na pumasok sa bakuran. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa damuhan ay tila isang hiyaw ng paghihiganti. Lumabas si Joel mula sa sasakyan. Ang kanyang muka ay puno ng uling at pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Althea, sakay! Ang sigaw ni Joel habang mabilis na hinihila ang babae palayo sa kamay ni Ricardo. Sa gitna ng kalituhan ng mga tauhan ni Ricardo, nagawa nilang makasakay sa truck at mabilis na humarurot palayo. Sa loob ng truck, habang tinatahak nila ang madilim na kalsada palayo sa mansyon, binalot sila ng isang sandali ng katahimikan. Ang panginginig ng kamay ni Althea ay dahan-dahang humupa nang maramdaman niya ang mainit na palad ni Joel na pumatong sa kanyang kamay. Ang bawat haplos ni Joel ay tila isang gamot sa sugatang kaluluwa ni Althea. Hindi kita iiwan, Althea. Kahit anong mangyari, lalaban tayo ng magkasama, ang mahinang wika ni Joel. Ang kanyang boses ay puno ng pangako na kailanman ay hindi mapapantayan ng kahit anong kayamanan. Ito ang kilig na nagmumula sa lalim ng panganib, ang pag-ibig na mas tumitibay sa gitna ng apoy. Ngunit ang kanilang munting sandali ng kaligtasan ay biglang naglaho nang subukan ni Joel na apakan ng preno sa isang matarik na bahagi ng kalsada. Ang bawat pagdiin ng kanyang paa sa pedal ay tila pagdiin sa hangin. Walang nangyayari. Ang bawat segundong lumilipas habang bumibilis ang takbo ng truck pababa sa bangin ay puno ng kilabot. Napagtanto ni Joel na ang mga tauhan ni Ricardo ay pinutol ang kable ng preno bago pa man niya makuha ang sasakyan. Habang ang truck ay patuloy na bumibilis patungo sa isang tiyak na kapahamakan, tiningnan ni Joel si Althea nang may huling sulyap ng pagmamahal. Paano nila malalagpasan ang kamatayang ito na tila ba nakatadhana na sa kanila mula pa noong una? Ang bawat sandali matapos ang marahas na pagbulusok ng truck sa gilid ng bangin ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang tila nagbababala ng kamatayan. Sa gitna ng nag-uusok na bakal at basag na salamin,
Ang unang naramdaman ni Althea ay ang bigat ng katawan ni Joel na nakadagan sa kanya. Isang proteksyong humarang sa bawat talim ng pira-pirasong kristal na dapat ay tumama sa kanya. Ang amoy ng tumagas na gasolina at ang malamig na simoy ng gabi ay humahalo sa malapot na likidong dumadaloy mula sa sugat sa ulo ni Joel. Sa bawat paghinga ni Althea, ang tanging nararamdaman niya ay ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na kinakapa ang pulso ng lalaking muling nag-alay ng buhay para sa kanya. "Joel, gumising ka, parang awa mo na." Ang gumaralgal na bulong ni Althea, ang kanyang mga luha ay mabilis na humahalo sa dumi at dugo sa mukha ng lalaki. Ang bawat segundong hindi pagtugon ni Joel ay tila isang habambuhay na parusa para sa kanya. Ngunit sa isang himala ng tadhana, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Joel at isang mahinang daing ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang pagbukas ng kanyang mga mata, kahit puno ng lula at sakit, ay tila isang pagsikat ng araw sa gitna ng pinakamadilim na gabi ni Althea. Sa kabila ng matinding hapdi ng kanilang mga katawan, nagawa nilang gumapang palabas ng wasak na sasakyan bago pa man ito tuluyang lamunin ng apoy na nagsisimulang kumalat mula sa makina. Dinala ni Joel si Althea sa isang abandonadong bodega sa tabing ilog, isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lumang lampara, sinimulan nilang gamutin ang isa't isa. Ang bawat haplos ng basang tela sa sugat ni Joel ay tila isang pagkilala sa lahat ng sakripisyong ibinigay nito. "Sorry Joel, lahat ng ito ay dahil sa akin." Ang mahinang wika ni Althea habang maingat na nililinis ang pasa sa balikat ng lalaki. Ngunit hinawakan ni Joel ang kanyang kamay. Ang kanyang titig ay puno ng isang uri ng pagmamahal na mas matibay pa sa kahit anong bakal. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa paglaban para sa ating pamilya. Dito sa bodegang ito, sisimulan nating buuin ang plano para mabawi ang mga bata." Sa gitna ng kanilang pagtatago, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Si Miss Santos, isang matapang na mamamahayag na matagal na palang nagmamanman sa mga ilegal na gawain ni Ricardo Rivera. Ang kanyang pagdating ay tila isang sagot sa kanilang mga dalangin. "Nakita ko ang ebidensya sa USB. Hindi sapat ang basta lamang itong ilabas. Kailangan nating gawin ito sa paraang hindi sila makakatakas sa batas." Ang paliwanag ni Miss Santos. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni na Joel at Althea na hindi na sila nag-iisa sa labang ito. Ang pakikipag-alyansa sa isang taong may kapangyarihan sa media ay nagbigay sa kanila ng bagong sandata laban sa dambuhalang si Ricardo. Habang naghahanda sila para sa ganti, ang karma ay nagsisimula na ring gumapang sa tahanan ng mga Esteban. Si Lucille, sa kanyang kasakiman, ay sinimulang ubusin ang huling sentimo ng perang kinuha ni Aling Vera mula kina Joel. Gamit ang mga mapanlinlang na pangako ng isang pekeng negosyo, unti-unting nilulunod ni Lucille si Aling Vera sa utang. Ang bawat dokumentong pinapirmahan ni Lucille sa matanda ay tila isang hukay na unti-unting lumalalim. Si Aling Vera, sa kanyang pagnanais na yumaman ng mabilis, ay hindi napapansin na ang babaeng itinuring niyang kakampi ay siya palang kukuha sa lahat ng kanyang pag-aari. Ang gabi ay tila bumabagal habang pinagmamasdan ni Althea ang mapa ng mansyon ni Ricardo na iginuhit ni Joel. Ang bawat sulok ng mansyon na iyon ay naging kulungan niya sa loob ng 10 taon. At ngayon, ito ang magiging entablado ng kanyang pagbawi sa kanyang mga anak. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya si Joel na ngayon ay tahimik na naghahanda ng mga kagamitan. Ang bawat pagtama ng metal sa sahig at ang tunog ng pag-aayos ng mga kagamitan ay tila isang martsa patungo sa digmaan. "Joel, natatakot ako. Pero mas natatakot ako na lumaking katulad ni Ricardo ang mga bata."
Ang seryosong wika ni Althea. Lumapit si Joel sa kanya at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok, isang kilos na puno ng pag-unawa at pangako. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Bukas, matatapos na ang lahat ng pagtatago natin. Ang bawat salita ni Joel ay tila isang sumpa ng katapatan. Sa gitna ng bodegang iyon, sa pagitan ng panganib at pag-asa, muling nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na hindi humihingi ng anuman, kundi ang katiyakang naroon sila para sa isa't isa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang makatanggap si Miss Santos ng isang tawag. Ang mga bata ay ililipat na ni Ricardo sa isang lihim na barko sa madaling araw upang tuluyan ng maibenta sa ibang bansa. Ang oras ay tila naging isang malupit na kalaban. Kailangan nilang kumilos ngayon din o tuluyan ng mawawala ang mga bata sa kanilang mga bisig habang buhay. Sa paglabas nila sa bodega, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila nagpapaalala na ang huling laban ay gaganapin sa gitna ng unos na siyang naging saksi sa lahat ng kanilang pighati. Sa loob ng madilim at malamig na pasilyo ng pasilidad ng DSWD, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa takot ng 4 na bata. Sa isang sulok ng maliit na silid, nakaupo si Andoy habang yakap-yakap ang kanyang 3 nakababatang kapatid. Ang bawat mahinang hikbi ng bunso ay tila isang pako na bumaon sa puso ni Andoy, na pilit na nagpapakatatag kahit ang sarili niyang mga tuhod ay nanginginig sa takot. Ang bawat pagdaan ng anino ng mga bantay sa labas ng kanilang pintuan ay nagdudulot ng kakaibang kilabot. Lalo na't alam nilang ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanila ay tila sunod-sunuran sa mga utos ni Ricardo Rivera. Ang pagkain ay matabang at kakaunti, at ang lamig ng semento ay nanunuot sa kanilang mga buto. Isang malupit na paalala na malayo sila sa init ng bisig ni na Joel at Althea. Habang ang mga bata ay nagdurusa, isang panibagong unos ang tumama sa tahanan ng mga Esteban. Pumasok si Berenice sa sala at nadatnan niya ang kanyang ina, si Aling Vera, na nakatulala habang hawak ang isang tumpok ng mga sulat mula sa bangko. Ang mga luha sa mata ng matanda ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawalan ng lahat ng kanilang pag-aari. Nay, ano itong nabalitaan ko? Kinuha ni Lucille ang huling titulo ng ating bahay para daw sa puhunan? Ang tanong ni Berenice na may halong pagkabigla. Doon lamang nagsimulang magkuwento si Aling Vera tungkol sa lahat ng perang ibinigay niya kay Lucille sa pag-aakalang magiging katuwang sila sa yaman. Ngunit ang bawat pirma niya sa mga dokumentong dinala ni Lucille ay tila naging hatol ng kanilang pagbagsak. Hindi nakatiis si Berenice at agad na pinuntahan si Lucille sa isang mamahaling restaurant kung saan balita niyang madalas itong tumambay. Sa isang madilim na sulok, nakita niya si Lucille na nakikipagtawanan sa isang lalaking tauhan ni Ricardo Rivera. Naririnig ni Berenice ang mapanuyang tawa ni Lucille habang ipinagmamalaki kung paano niya nilimas ang bawat sentimo mula sa matandang ulyanin na si Aling Vera. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila isang sampal sa katotohanan para kay Berenice. Napaagtanto niya na ang babaeng pilit nilang ipinagkakatiwala para sa kinabukasan ni Joel ay isa palang ahas na walang ibang hangad kundi ang sirain ng kanilang pamilya. Sa gitna ng galit at pagsisisi, dahan-dahang lumabas si Berenice, bitbit ang isang katotohanang wawasak sa huling pader ng pagmamataas ng kanilang ina. Sa bodegang pinagtataguan ni na Joel at Althea, ang gabi ay puno ng paghahanda at determinasyon. Kasama si Miss Santos, ang matapang na mamamahayag, sinimulan nilang balangkasin ang huling hakbang ng kanilang plano. Hindi tayo pwedeng mabigo, Joel. Kapag nailipat sila sa barko, wala na tayong magagawa. Ang babala ni Miss Santos habang tinatala ang mga oras ng pag-alis ng sasakyang pandagat ni Ricardo. Ang bawat segundong lumilipas sa lumang orasan sa dingding ay tila isang paalala na ang panahon ay hindi na nila kakampi.
Ang bawat pagtama ng lapis sa papel at ang mahinang bulungan ng kanilang plano ay nagsilbing himig ng isang paparating na digmaan para sa katarungan. Bago ang kanilang pag-alis, nagkaroon ng sandali ng katahimikan sa pagitan ni Joel at Althea. Sa gitna ng madilim na bodega, kinuha ni Joel ang kamay ni Althea at dahan-dahan itong dinala sa kanyang dibdib. Althea, kapag natapos ito, gusto kong bumuo tayo ng isang tunay na tahanan. Yung walang takot, yung walang dumi. Ang mahinang wika ni Joel, ang kanyang boses ay puno ng pangarap na kailanman ay hindi niya binitiwan. Inihilig ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Joel at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng pag-asa na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman ni Ricardo. Ito ang kilig na nagmumula sa pag-unawa, ang pag-ibig na nahanap sa gitna ng pagkawasak. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay biglang nagwakas nang dumating si Berenice, humihingal at puno ng pagsisisi. Kuya, Althea, sorry. Ang bungad ni Berenice habang humihikbi. Ikinuwento niya ang lahat ng narinig niya tungkol kay Lucille at ang kalagayan ni Aling Vera. Ngunit mas mahalaga, may dala siyang impormasyon mula sa mga tauhan ni Lucille na narinig niya. Ang mga bata ay ililipat na sa port sa loob lamang ng isang oras, mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Ang balitang ito ay tila isang malakas na suntok sa sikmura para sa lahat. Ang bawat segundo ay tila naging ginto at ang bawat paghinga nila ay puno ng kaba. Kailangan nating kumilos ngayon din. Ang matatag na wika ni Joel habang mabilis na kinukuha ang kanyang jacket. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagmumula sa kanyang pagiging isang ama. Lumingon siya kay Althea at sa isang tingin lamang, nagkaintindihan na sila. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng kanilang mga anak na kasalukuyang naghihintay sa dilim. Habang papalabas sila sa bodega, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila nagbibigay ng isang malamig na hudyat na ang oras ng paniningil ay dumating na. Ang hangin sa daungan ay may dalang amoy ng kalawang at alat ng dagat, isang matapang na halimuyak na tila nagpapabigat sa bawat hininga ni Althea. Sa gitna ng kadiliman ng madaling araw, ang bawat ilaw mula sa malalayong poste ay lumilikha ng mahahabang anino na tila mga higanteng nag-aabang sa kanilang pagdating. Sa loob ng sasakyan ni Miss Santos, ang katahimikan ay puno ng tensyon, tanging ang mahinang tunog ng makina na tila isang bulong sa gitna ng gabi ang naririnig. Hawak ni Althea ang isang puting papel, ang opisyal na dokumento mula sa Korte Suprema na naglalayong suspindihin ang anumang paglilipat sa mga bata. Ang bawat panginginig ng kanyang mga daliri ay tila isang pagsamo sa langit na sana ay hindi pa huli ang lahat. Habang papalapit sila sa malaking tarangkahan ng port, ang isipan ni Althea ay panandaliang bumalik sa imahe ni Aling Vera. Sa kabilang dako ng bayan ang matanda ay kasalukuyang nakaupo sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang isang maliit na bayong na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang natitirang damit. Ang bawat pagdaan ng mga sasakyan sa harap niya ay tila isang paalala ng kanyang pagkatalo. Si Lucille, ang babaeng itinuring niyang kaligtasan, ay naglaho na kasama ang lahat ng kanyang pera at ang titulo ng kanilang bahay. Ang bawat patak ng ulan na dumadampi sa kulubot na balat ni Aling Vera ay tila isang malamig na halik ng karma, isang parusang bunga ng kanyang sariling kasakiman at maling paghusga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng matanda ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa, ang pait ng pagtataksil na siya rin ang nagtanim. Nandito na tayo. Ang mahinang wika ni Joel, ang kanyang boses, ay tila isang angkla na humihila kay Althea pabalik sa realidad. Ang bawat pagkilos ni Joel ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat galaw ng mga gwardiya
sa paligid ng barkong pagmamay-ari ni Ricardo Rivera. Ang barkong iyon, na tila isang malaking halimaw sa gitna ng tubig, ay ang huling hadlang sa pagitan nila at ng kanilang mga anak. Ang bawat tunog ng metal na nagbabanggaan mula sa mga containers sa paligid ay tila isang babala na ang lugar na yon ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Dahan-dahang bumaba si Althea mula sa sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay puno ng bigat, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Lumapit siya sa tarangkahan kung saan 4 na armadong gwardiya ang agad na humarang sa kanya. Ang bawat pagtutok ng kanilang mga mata sa kanya ay tila isang banta, ngunit hindi natinag si Althea. Itinaas niya ang dokumentong hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng determinasyon na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Nandito ako upang kunin ang aking mga anak. Ito ang utos ng batas at wala kayong karapatang pigilan ako. Ang wika niya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Mula sa itaas ng barko, lumabas si Ricardo Rivera. Ang kanyang anyo ay tila isang hari na nakatingin sa kanyang nasasakupan. Ang bawat hakbang niya pababa sa hagdanan ay tila isang marahas na pagyurak sa katarungan. Masyado kang bilib sa kapangyarihan ng papel na yan, Althea. Ang mapanuyang wika ni Ricardo, ang kanyang tawa ay tila isang huni ng demonyo na nagmumula sa kadiliman. Sa mundong ito, ang tanging batas na sinusunod ay ang sa akin. At ang mga batang iyon, bahagi na sila ng aking kargamento na hindi mo na kailanman makikita pa. Ang bawat salita niya ay tila isang malupit na pagtatangka na wasakin ang huling pag-asa ni Althea. Ngunit sa gitna ng kanilang paghaharap, lumabas si Miss Santos mula sa sasakyan, hawak ang isang live streaming camera na kasalukuyang nakakonekta sa milyon-milyong manonood sa buong bansa. Ang bawat pagkilos ni Ricardo, ang bawat salita ng pagbabanta ay kasalukuyang nakikita at naririnig ng buong mundo. Ang buong Pilipinas ay nanonood, Mr. Rivera. Ang bawat ebidensya mula sa USB ay kasalukuyan ng sinusuri ng mga awtoridad. Wala ka nang matataguan. Ang matapang na pahayag ni Miss Santos, ang bawat segundong pagbabago sa mukha ni Ricardo mula sa pagiging kampante patungo sa takot ay tila isang matamis na tagumpay para kay Joel na nakatayo sa tabi ni Althea. Gayunpaman, sa gitna ng tensyon, narinig nila ang isang mahinang iyak mula sa loob ng isa sa mga container sa barko. Ang boses na yon ay tila isang tinik na tumusok sa puso ni Althea. Alam niyang ang mga bata ay naroon, natatakot at nag-iisa sa dilim. Ang bawat pagkilos ng mga tauhan ni Ricardo na tila naghahanda nang ituloy ang pag-alis ng barko ay nagdulot ng isang matinding kaba sa buong katawan ni Althea. Tumakbo siya. Tumakbo siya patungo sa tarangkahan. Binaliwala ang mga baril na nakatutok sa kanya. Ang kanyang tanging hangad ay marating ang kanyang mga supling bago pa man tuluyan silang mawala sa abot-tanaw. Althea! Huwag! Ang sigaw ni Joel habang mabilis siyang sumunod. Ang kanyang mga kamay ay handang sumalo sa anumang panganib na darating. Ngunit ang bawat segundong lumilipas ay tila isang malupit na kalaban. Habang ang barko ay nagsisimulang gumalaw palayo sa pier, ang distansya sa pagitan ni Althea at ng kanyang mga anak ay unti-unting lumalaki. Ang bawat pag-alo ng tubig ay tila isang pader na humaharang sa kanilang muling pagkikita. Magagawa pa kaya nilang pigilan ang dambuhalang barko na tila ba ayaw nang magpaawat sa paglamon sa kanilang kinabukasan? Ang bawat sandali ng takot sa daungan ay tila tinapos ng isang nakabubulag na liwanag mula sa mga sasakyang pampulisya na mabilis na dinala ng katarungan. Ang tunog ng mga sirena na inilarawan ng mga umiikot na asul at pulang ilaw sa gitna ng kadiliman ay nagsilbing hudyat na ang kapangyarihan ni Ricardo Rivera ay abot tanaw na ang katapusan. Ang bawat opisyal na bumaba
mula sa mga sasakyan ay tila mga anghel ng paghihiganti. Bit-bit ang mga warrant na hindi na kayang baliin ng kahit anong dami ng salapi. Si Ricardo, na kanina lamang ay parang isang hari na nakatayo sa itaas ng kanyang barko, ay biglang nagmukhang isang dagang na sukol sa sulok. Ang kanyang mukha ay namumutla sa harap ng katotohanang hindi na siya makatatakas. Mr. Rivera, bumaba ka riyan ng matiwasay. Hawak na namin ang lahat ng ebidensya ng iyong ilegal na operasyon at bauhan sa mga bata. Ang boses ng hepe ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa buong pier. Puno ng awtoridad na tila isang pader na humarang sa pag-alis ng barko. Ang bawat tauhan ni Ricardo ay dahan-dahang nagbaba ng kanilang mga sandata nang makita ang dami ng mga awtoridad na nakapaligid sa kanila. Ang marahas na pag-akyat ng mga pulis sa hagdanan ng barko at ang pagpigil sa mga galamay ni Ricardo ay tila isang mabilis na pelikula ng pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa luha at dugo. Sa gitna ng kaguluhan, hindi alintana ni Althea ang panganib. Tumakbo siya patungo sa container na pinagmumulan ng mahinang iyak. Ang bawat hakbang niya sa bakal na sahig ng barko ay puno ng kaba, hanggang sa marating niya ang malaking pintuan nito. Sa tulong ni Joel, na ang bawat pagkilos ay puno ng lakas at determinasyon, marahas nilang hinila ang trangka ng container. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na bakal sa sahig ng barko ay tila isang himig ng kalayaan. Doon, sa loob ng madilim na espasyo, tumambad ang 4 na bata, nanginginig at puno ng takot, ngunit nang makita nila ang mukha ni Althea, ang kanilang mga iyak ay naging hiyaw ng katuwaan. "Nay! Nanay Althea!" Ang bawat pagyakap ng mga bata sa kanya ay tila naghilom sa lahat ng mga sugat sa kaluluwa ni Althea. Ngunit ang mas lalong nagpaiyak sa lahat ay nang lumapit ang 3 bata kay Joel, na kasalukuyang nakaluhod sa kanilang harapan. "Tatay Joel, iniligtas niyo po kami." Ang salitang tatay na sabay-sabay nilang binigkas ay tila isang gintong korona na ipinatong sa ulo ni Joel. Isang pagkilala na mas mahalaga pa sa kahit anong titulo. Niyakap ni Joel ang 4 na bata, kasama si Althea, isang bilog ng pag-ibig na binuo sa gitna ng unos at panganib. Habang ang pamilya ay muling nagkakaisa, si Ricardo Rivera ay dahan-dahang ibinababa mula sa barko. Ang kanyang mga kamay ay nakakandado na sa likuran ng malamig na bakal. Ang bawat hakbang niya pababa ay puno ng kahihiyan, habang ang mga kamera ni Miss Atos at ng iba pang media ay nakatutok sa kanya. Ipinapakita sa buong bansa ang kanyang pagbagsak. Sinubukan pa niyang magmura at magbanta, ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na walang saysay. Ang hustisya ay hindi lamang isang konsepto sa gabing ito. Ito ay isang buhay na katotohanan na naramdaman ng bawat taong nasaktan niya. Nang matapos ang operasyon at ang lahat ay dahan-dahang kumakalma, naglakad sina Joel at Althea palabas ng daungan, hawak ang mga kamay ng kanilang mga anak. Sa labas ng tarangkahan, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakita nila ang isang anyo na tila kinalimutan na ng mundo. Si Aling Vera. Nakaupo ang matanda sa isang semento, luma at punit-punit ang damit. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang pinagmamasdan ng kanyang anak mula sa malayo. Wala na si Lucille. Kasama ng pagbagsak ni Ricardo ay ang pagkawala rin ng babaeng nagnakaw sa lahat ng ari-arian ni Aling Vera. Ang matanda ay isang larawan ng ganap na karma, nag-iisa sa gitna ng mundong dating pilit niyang pinaghaharian. Huminto si Joel sa harap ng kanyang ina, ngunit walang galit sa kanyang mga mata. Tanging pighati para sa isang babaeng nilamon ng sariling kasakiman. Hindi niya ito kinausap, ngunit iniwan niya ang kanyang jacket sa tabi ng matanda bago siya muling tumalikod upang sumabay sa paglakad ni na Althea at ng mga bata patungo sa bago nilang buhay. Habang papalayo sila, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilip sa abot-tanaw, tila nagbibigay ng pangako na ang bawat luha ay mapapalitan ng ngiti. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay,
Nanatili ang tanong, sapat na ba ang katarungang ito upang burahin ang 10 taon ng pait at paano nila haharapin ang bukas ng walang kahit anong yaman kundi ang isa't isa. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng kanilang bagong tahanan, isang maliit at payak na bahay na gawa sa kahoy at semento. Ngunit punong-puno ng halimuyak ng kalinisan at kapayapaan. Wala na ang amoy ng kalawang at alat ng daungan. Pinalitan na ito ng bango ng bagong luto na sinangag at kape. Sa bakuran, makikita si Joel na abala sa pag-aayos ng isang lumang makina ng sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng kanyang liyabe at ang tunog ng paghigpit ng mga tornilyo ay tila isang ritual ng paghilom. Sa itaas ng kanyang talyer, nakasabit ang isang bagong pinturang karatula na may pangalang Sana, isang simpleng salita na naglalaman ng lahat ng kanilang mga pangarap na minsan nang itinuring na imposible. Habang nagtatrabaho si Joel, lumapit si Berenice na may dalang balita tungkol sa kanilang ina. Kuya, nakita ko si nanay sa palengke. Totoo nga ang balita. Nagtitinda siya ng mga gulay sa bangketa upang mabayaran ang mga utang na iniwan ni Lucille. Ang mahinang wika ni Berenice, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ikinuwento niya kung paano nahanap ng mga pulis si Lucille sa isang tago na probinsya habang sinusubukang tumakas bitbit ang natitirang pera ni Aling Vera. Ngayon, ang babaeng dati ay puno ng pagmamataas, ay nakapiit na sa likod ng rehas, naghihintay ng hatol para sa kanyang mga panloloko. Ngunit si Aling Vera, sa kabila ng pagiging biktima, ay kailangang harapin ang katotohanang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay naglaho dahil sa sarili niyang mga maling desisyon. Hindi nagtagal at pinuntahan ni Joel ang kanyang ina, hindi upang sunduin ito at ibalik sa dati nitong marangyang buhay, kundi upang iligtas ito mula sa mga naniningil ng utang na kasalukuyang nanggugulo sa matanda. Ang bawat marahas na sigaw ng mga kolektor at ang tunog ng pagtapon ng mga paninda ni Aling Vera sa kalsada ay tila isang malupit na pag-ulit ng kasaysayan. Lumitaw si Joel sa gitna ng kaguluhan, binayaran ang huling bahagi ng utang na nakapangalan sa kanya at hinarap ang kanyang ina. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Aling Vera at ang pagyuko nito sa hiya, isang imaheng hinding-hindi niya malilimutan. Nay, tapos na ang utang niyo sa kanila, pero hindi kayo sasama sa akin. Ang matatag na wika ni Joel habang tinutulungang pulutin ang mga natapon na gulay. Ang bawat salita niya ay puno ng pagmamahal, ngunit may kasamang disiplina. Kailangan ninyong matutunan ang halaga ng bawat sentimong kinikita ng marangal. Diyan kayo, sa maliit na silid na inarkila ko para sa inyo. Magtrabaho kayo. At kapag napatunayan nyo nang marunong na kayong rumespeto sa damdamin ng iba, doon lamang kayo makakapasok sa tahanan namin. Ang bawat patak ng luha ni Aling Vera ay tila isang paghuhugas sa kanyang maduming nakaraan. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot ng pabalang, kundi tumango ng may tunay na pagsisisi. Nang bumalik si Joel sa kanilang munting paraiso, nadatnan niya si Althea na nagtuturo sa 4 na bata. Ang bawat tunog ng tawanan ng mga bata at ang mahinahong boses ni Althea ay tila isang awit na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Lumapit si Joel at dahan-dahang inakap si Althea mula sa likuran. Ang init ng katawan ng babae at ang banayad na hininga nito ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng dumi at dugo ng nakaraan, nanatili silang buo. Ang bawat haplos ni Joel sa buhok ni Althea ay puno ng pasasalamat. Isang pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng bibig, kundi nararamdaman lamang ng kaluluwa. Joel, salamat sa pagpapatawad sa nanay mo. Alam kong hindi madali. Ang bulong ni Althea habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa loob ng maliit na talyer na yon, sa pagitan ng mga kagamitang pangmekaniko at ng mga pangarap na unti-unting nabubuo, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Wala na ang takot
Sa bawat pagkatok sa pinto, wala na ang kaba sa bawat aninong dumadaan. Ang bawat segundong magkasama sila ay tila isang regalo na dahan-dahan nilang binubuksan araw-araw. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa kanilang bakuran, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Joel ay kumuha ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, isang bagay na matagal na niyang inihahanda sa bawat puyat at pagod niya sa pagtatrabaho. Ang bawat paghinga niya ay naging mabigat sa kaba, habang ang mga mata ni Althea ay nagsimulang mapuno ng kuryosidad at saya. Sa gitna ng payak na pamumuhay na ito, sapat na ba ang pag-ibig na meron sila upang harapin ang mga panibagong hamon ng kinabukasan? At handa na ba silang tuluyang ibaon ang bawat bakas ng sakit para sa isang panunumpa na panghabambuhay? Ang hapon ay nagbibigay ng isang gintong liwanag sa loob ng talyer, kung saan ang bawat pira-pirasong alikabok na sumasayaw sa hangin ay tila mga saksi sa isang mahalagang sandali. Ang bawat marahang pagtama ng mga kagamitang bakal sa mesa ay tila isang musikang sumasabay sa kaba ng dibdib ni Joel. Bagaman puno ng mantsa ng langis at dumi ang kanyang mga kamay, ang mga ito ay nanginginig sa isang uri ng pananabik na hindi kayang tumbasan ng kahit anong hirap sa trabaho. Nilinis niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang talyer. Inalis ang mga kalawanging piyesa upang bigyang daan ang isang puwang na magsisilbing altar ng kanyang katapatan. Ang amoy ng grasa at gasolina ay tila naging bango ng isang bagong simula, isang paalala na sa gitna ng mga sirang makina ay may nabubuong isang buong pangarap. Pumasok si Althea sa talyer. Bit-bit ang isang basong malamig na tubig para kay Joel. Ang kanyang buhok ay bahagyang nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata, bagaman may bakas pa rin ng mga taon ng pighati, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng payapang bubungan. Nang makita niya si Joel na nakatayo sa gitna ng silid, tila huminto ang ikot ng mundo para sa kanya. Ang bawat hakbang niya patungo sa lalaki ay puno ng pag-aalinlangan at kuryosidad, hanggang sa marating niya ang tapat nito. Inabot niya ang tubig, ngunit sa halip na kunin ito, hinawakan ni Joel ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na pareho na nilang inialay para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Althea, honest ako sa'yo. Hindi ako si Ricardo Rivera na may bilyon sa bangko. Ang tanging kaya kong ibigay sa'yo ay ang lakas ng mga bisig na ito at ang katapatan ng pusong hinding-hindi ka na muling tatalikuran. Ang panimula ni Joel, ang kanyang boses, ay bahagyang nangangatog sa tindi ng emosyon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa maduming sahig ng talyer. Binaliwala ang mantsa ng langis sa kanyang pantalon. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay isang singsing na hindi gawa sa ginto o diamante, kundi isang stainless steel na bolt na maingat niyang niliha at pinakinis hanggang sa kuminang ito na tila isang bituin sa gitna ng gabi. Ang bawat segundong pagtitig ni Althea sa singsing na yon ay tila isang habambuhay na paglalakbay sa kanilang nakaraan. Ang singsing na yon ay simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan, matigas, matibay, at pinakinis ng hirap. Ang singsing na ito ay katulad ng pag-ibig ko sa iyo. Mula sa talyer na ito, mula sa hirap na ito, binuo ko ang isang pangako na ikaw lamang ang tanging reyna ng buhay ko. Ang pagpapatuloy ni Joel habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng katuwaan. Inabot ni Althea ang kanyang kamay, ang kanyang bawat daliri ay nanginginig sa labis na kaligayahan na tila ba isang panaginip lamang ang lahat. Sa isang sulok ng talyer, dahan-dahang sumilip ang 4 na bata. Ang bawat isa sa kanila ay may bakas ng nangiti sa kanilang mga labi habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Si Andoy ay may hawak na isang maliit na bulaklak na nakuha niya sa bakuran, habang ang mga nakababatang kapatid ay tahimik na nagpipigil ng tawa sa tuwa. Ang bawat pagkilos ng mga bata ay puno ng pagmamahal
Tila ba sila rin ay nagdiriwang sa pagkakabuo ng isang tunay na tahanan. Ang bawat hininga sa loob ng silid na yon ay puno ng kapayapaan, isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakakahilom ng mga sugat ng kahapon. Dahan-dahang isinuot ni Joel ang singsing sa daliri ni Althea. Ang bawat dampi ng malamig na metal sa balat ng babae ay tila isang selyo ng kanilang bagong kasaysayan. Tumayo si Joel at dinala si Althea sa isang mahigpit ngunit banayad na yakap. Ang init ng kanilang mga katawan at ang pagtatama ng kanilang mga balat ay tila isang dalangin ng pasasalamat. Sa ilalim ng bubungang iyon, sa gitna ng mga lumang makina, muling nahanap ng dalawang sugatang kaluluwa ang kanilang katuwang. Wala ng mga lihim na kailangang itago, wala ng mga takot na kailangang takbuhan. Gayunpaman, habang sila ay nakayakap sa isa't isa, ang liwanag ng hapon ay dahan-dahang naglaho at pinalitan ng malamig na anino ng gabi. Lumingon si Althea sa labas ng talyer kung saan ang daan ay nananatiling mahaba at hindi sigurado. Bagaman meron na silang pangako sa isa't isa, sapat na ba ang pag-ibig na ito upang protektahan ang apat na bata laban sa mga multo ni Ricardo Rivera na maaring magbalik anumang oras? At sa gitna ng kanilang kaligayahan, handa na ba silang harapin ang huling pagsubok ng tadhana bago nila tuluyang maabot ang dulo ng kanilang bahaghari? Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang init, isang banayad na haplos na nagpapahayag ng pagtatapos ng mahabang gabi ng pighati. Sa gitna ng semento ng basketball court sa kanilang barangay, ang lahat ay nagtulong-tulong upang maging espesyal ang araw na ito. Walang mga mamahaling palamuti mula sa mga sikat na florist. Ang mga arko ay gawa sa mga baging at bulaklak na pinitas mula sa mga bakuran ng mga kapitbahay, at ang mga upuan ay hiniram mula sa bawat tahanang naging saksi sa kanilang pakikipaglaban. Ang amoy ng nilulutong pagkain sa malalaking kawa at ang masayang bulungan ng mga tao ay tila isang himig ng tagumpay, isang patunay na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pagkakaisa ng mga pusong marunong rumespeto sa pag-ibig. Sa loob ng isang maliit na silid malapit sa court, tinitingnan ni Althea ang kanyang sarili. Sa salamin, suot niya ang isang payak na puting damit na sadyang tinahi ni Berenice mula sa mga telang itinitinda sa palengke. Ang bawat tahi nito ay tila isang dalangin ng pagtanggap at paghilom. Wala siyang suot na mamahaling alahas. Tanging ang stainless steel na singsing na gawa ni Joel ang kumikinang sa kanyang daliri. Ang kanyang mukha, bagaman may mga bakas ng nakaraan, ay rumirenta na ngayon sa kapayapaan. Sa kanyang tabi, ang apat na bata ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga damit. Si Andoy ay tila isang maliit na lalaking handang protektahan ang kanyang pamilya, habang ang mga nakababata ay hindi mapigilan ang katuwaan sa kanilang mga mata. Nang magsimula ang seremonya, ang katahimikan ay bumalot sa paligid, habang dahan-dahang naglalakad si Althea patungo sa gitna. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa semento ay tila isang pagtapos sa bawat sakit na kanyang dinaanan. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Joel, suot ang kanyang pinakamagandang barong na hiniram pa sa isang kaibigan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat segundong paglalapit nila ay puno ng kilig na hindi kayang bilhin ng salapi. Isang uri ng enerhiya na nagmumula sa kailaliman ng kanilang mga kaluluwa. Ang bawat panginginig ng mga labi ni Joel habang pinagmamasdan ang kanyang reyna ay nagsilbing selyo ng kanyang walang hanggang katapatan. Sa gitna ng seremonya, isang anyo ang dahan-dahang lumitaw sa labas ng tarangkahan ng barangay court. Si Aling Vera. Nakatayo siya sa dilim, yakap-yakap ang isang maliit na basket ng mga prutas, hindi nangahas na pumasok sa loob. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi habang pinagmamasdan ng kanyang anak na ngayon ay ganap ng masaya. Lumapit si Joel sa kanya ng sandaling iyon bago ang kanilang mga panunumpa. Walang galit, walang sumbat.
Kinuha ni Joel ang kamay ng kanyang ina at hinalikan ito ng may paggalang. Salamat at pumunta kayo, Nay. Sana ito na ang simula ng kapayapaan para sa ating lahat. Ang mahinang wika ni Joel, bagaman hindi siya pumasok sa loob, ang pagtango ni Aling Vera ay tila isang pagbasbas, isang pagkilala na ang pag-ibig ni Joel para kay Althea ay isang puwersang hindi na niya kayang wasakin. Nang dumating ang oras ng kanilang mga panunumpa, kinuha ni Joel ang mga kamay ni Althea. Althea, hindi kita mabibigyan ng palasyo, pero maipapangako ko na ang talyer nating ito ay magiging isang muog na hinding-hindi matitibag ng kahit anong bauhan o dumi ng mundo. Mula sa araw na ito, ang bawat patak ng pawis ko ay para sa inyo na ninyo ng mga bata. Ikaw ang aking tahanan, ang aking kapayapaan. Ang panunumpa ni Joel na nagpaiyak sa lahat ng mga nanonood. Ang bawat salita niya ay tila isang gamot na nagpatuyo sa huling luha ng pait sa puso ni Althea. Joel, ikaw ang nagturo sa akin na ang sugatang kaluluwa ay may karapatan pa ring mahalin. Salamat sa paghihintay. Salamat sa hindi pagbitaw. Ang tugon ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng kapangyarihan. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga kapitbahay, isinuot nila ang mga singsing na simbolo ng kanilang tagumpay laban sa lahat ng unos. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, dahan-dahang inilapit ni Joel ang kanyang mukha sa mukha ni Althea. Ang kanilang nuhon ay banayad, puno ng paggalang at pangako. Isang kilig na nagtapos sa bawat bakas ng kanilang pagtatago. Ang bawat tao sa paligid ay nagsimulang magpalakpakan. Ang kanilang mga boses ay nagsama-sama sa isang masayang hiyaw ng pagdiriwang. Habang ang pamilya ay naglalakad palabas ng court, yakap-yakap ang kanilang 4 na anak. Ang liwanag ng hapon ay tila bumabalot sa kanila ng isang gintong proteksyon. Wala na si Ricardo Rivera. Ang bawat balita tungkol sa kanyang pagkakapiit ay tila isang malayo ng alaala. Wala na rin si Lucille. Ang bawat panloloko niya ay naging bahagi na ng nakaraang hindi na muling babalik. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ang bawat hininga ni Althea ay malaya. Ngunit sa gitna ng kanilang ganap na katuwaan, nanatili ang tanong sa isipan ng bawat manonood. Sapat na ba ang payak na kaligayahang ito upang harapin ang mga bagong hamon ng bukas at paano nila pananatilihin ang ningas ng pag-asang ito sa isang mundong patuloy na umiikot sa pagitan ng hirap at ginhawa? Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng tubig sa isang malinis na sapa. Dahan-dahang tinatangay ang bawat bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Sa isang payak ngunit matatag na bahay sa gilid ng bayan, ang bawat umaga ay nagsisimula sa himig ng kapayapaan. Ang talyer na may pangalang Sana ay hindi na lamang isang munting garahe. Ito ay naging isang tanyag na paggawaan sa kanilang lugar, kung saan ang bawat pag-ikot ng makina at ang tunog ng pag-aayos ng mga sasakyan ay nagsisilbing patunay ng sipag at tiyaga ni Joel. Ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga bulaklak ng dapo sa kanilang hardin ay humahalo sa bango ng bagong luto na almusal ni Althea. Lumilikha ng isang atmosfera na tila isang yakap ng langit sa kanilang tahanan. Sa gitna ng hapagkainan, makikita ang 4 na bata na ngayon ay masisigla at rumirenta sa kalusugan. Si Andoy, na ngayon ay isang binatilyo na, ay madalas nang tumutulong kay Joel sa talyer. Natututo ng halaga ng bawat sentimong kinikita ng may dangal. Ang bawat tawanan ng mga bata at ang kanilang masayang kwentuhan tungkol sa paaralan ay tila isang gamot na tuluyang nagpatuyo sa mga sugat sa puso ni Althea. Ngunit ang mas lalong nagbibigay ng kakaibang katuwaan sa lahat ay ang kapansin-pansing paglaki ng tiyan ni Althea, ang kanilang ika-5 anak, ang unang sanggol na isisilang sa mundong wala ng banta ni Ricardo Rivera at wala ng dumi ng panloloko. Ang kapatawaran ay dahan-dahan ding nanahan sa puso ng pamilya Esteban.
Tuwing hapon ng linggo, isang matandang babae na may bitbit na basket ng mga kakanin ang tahimik na kumakatok sa kanilang pintuan. Si Aling Vera, bagaman hindi siya muling nanirahan sa piling ni na Joel, ang bawat pagbisita niya ay puno ng pagpapakumbaba. Ang bawat marahang paghaplos niya sa ulo ng kanyang mga apo at ang kanyang pakikipagtulungan kay Althea sa kusina ay sapat na upang sabihing ang karma ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi tungkol din sa pagkakataong magbago. Natutunan ni Aling Vera na ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng pera o pagsunod, kundi ng tunay na pagmamahal at respeto sa kalayaan ng iba. Nahanap na rin nila ang tunay na katahimikan. Wala na ang mga itim na sasakyang nagmamanman sa dilim. Wala na ang kaba sa bawat pagtunog ng telepono. Si Ricardo Rivera ay nabulok na sa loob ng rehas, ang kanyang imperyo ay naglaho na tila bula, at ang bawat biktima niya ay nakahanap na ng sariling katarungan. Si Lucila naman ay nanatiling isang alaala ng babala, isang paalala na ang kagandahan at yaman na itinayo sa kasinungalingan ay madaling gumuho sa harap ng katotohanan. Ang bawat segundong magkakasama, ang pamilya Esteban, ay tila isang gintong butil na kanilang pinapahalagahan. Alam na ang bawat luha nila noon ay siyang nagdilig sa kaligayahang tinatamasa nila ngayon. Sa huling hapon ng kanilang kwento, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, magkatabing nakaupo sina Joel at Althea sa kanilang beranda. Ang bawat hininga nila ay sabay, tila isang ritual ng pasasalamat sa tadhana. Hinawakan ni Joel ang kamay ni Althea, naramdaman ang stainless steel na singsing na nananatiling kumikinang sa daliri nito. Althea, salamat sa hindi pagbitaw. Salamat dahil pinili mo tayong buuin muli. Ang mahinang wika ni Joel habang pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa bakuran. Ang bawat salita niya ay puno ng emosyon, isang pag-amin na sa kabila ng lahat, ang pag-ibig pa rin ang siyang nagligtas sa kanila. Lumingon si Althea sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa katuwaan. Joel, natututunan ko na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang kasama mo sa dugo, kundi kung sino ang handang manatili sa tabi mo kapag ang buong mundo ay tumalikod na. Ang bawat bagyong dumaan ay hindi tayo winasak, kundi pinagtibay tayo upang harapin ang bawat bahaghari. Ang tugon ni Althea. Sa huling sandali ng kanilang paglalakbay, ang katahimikan ng gabi ay binalot sila ng isang mainit na proteksyon. Ang bawat manonood at tagapakinig ay maiiwang may ngiti sa mga labi. Baon ang aral na ang katarungan, kapatawaran, at tunay na pag-ibig ay siyang tanging yaman na hinding-hindi mananakaw ng kahit anong unos sa buhay.